Kinabukasan nga ay nagsagawa ng commodity fair ang ating bida na dinaluhan ng mga mangangalakal. Dito ay dinaig pa ni Shu ang mga recruiter ng front row sa lakas at kulit ng kanyang marketing, at kung nais nga daw nilang yumaman, ay tamang lugar ang kanilang pinuntahan. Ginamit nga din nila ang bishop o isang stage 1 cultivator, para mamigay at maghulog ng sabon kaya naman hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakikita. Iba't ibang pakulo pa nga ang mga ginawa ni Shu upang ma-promote ang kanyang produkto, kung saan ay inimbitahan at dinaluhan din niya ang iba't ibang pagtitipon, upang patuloy na makapag-market ng kanyang produkto. Hanggang sa pinag-aawayan at agawan na ng mga ito ang franchise o pagiging main distributor ng ating bida. Mabilis na ding lumipas ang mga araw, hanggang sa dumating ang oras na nakilala na ang Little Squirrel Soap sa buong universe, na siya din namang pangarap ng ating bida. Pero syempre ang pinakamagandang part at dahilan kung bakit siya nagnegosyo ay upang maging paldo siya sa pera. Makalipas pa nga ang ilang araw sa Blue Dragon Village, ay sinabi ng ating bida na tila na-scam niya ang lahat ng tagal-universe, dahil ngayon ay tinatangkilik na nila ang kanyang produkto at tuloy-tuloy na ang pasok ng pera. Mukhang nauunawaan o alam na nga din daw niya ang pakiramdam ng dating hari noong ginagaya at kopya niya ang mga tula sa Earth. Sinabi nga din ni Shu na kakaibang saya ang bigay nito sa kanya, dahil syempre sa madaming pera at kasikatan na tinatamasa niya, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na isa siyang walang hiya at makapal ang muka. Hanggang sa biglang may bumati at tumawag sa ating bida, ito ay ang isang sundalo na sinabing iniimbitahan ng ating bida sa mansion ni Commander Ye upang makapag-usap sila. Napapaisip naman si Shu sa kung ano ang nais ni Ye Xiaoming sa pagkakataong ito. Matagal nga daw siyang nanatiling tahimik pero ngayon ay pinapatawag siya, pero hindi nga daw niya sasayangin ang oras niya sa kasuklam-suklam at bastos na tulad ni Commander Ye. Kaya naman sinabi niya sa sundalo na iparating ang kanyang salita, at sinabi nitong si Commander Ye ang magtungo dito sa Blue Dragon Village kung nais niyang makausap ang ating bida. Sa sumunod na araw nga ay kinakabahan pa si Commander Ye matapos siyang magtungo sa Blue Dragon Village upang kausapin ang ating bida. Dito ay sinabi ni Shu na wag na niyang sayangin ang oras ng ating bida, sabay tanong kung ano ang nais niya sa pagkakataong ito, at dapat nga daw ay wag na siyang magpaligoy-ligoy pa. Tinanong naman ni Commander Ye kung nabalitaan na ba ni Shu ang nangyari sa Nangang City, ayon nga daw sa intelligence ni Commander Ye ay kasalukuyang nakikipagdigmaan ang Nangang City sa Blackwing Army, at sa kasalukuyan ay napapalibutan sila ng mga ito. Sinabi nga din niya na nagpadala ng 2 Stage 1 cultivator ang Blackwing Army sa pagkakataong ito, kaya malamang nga daw na babagsak na ang Nangang City sa anumang oras. Sinabi nga din niya na matapos matalo ang Qingsai Army ay siguradong sila naman ang susunod na target ng Blackwing Army, kaya kailangan daw nilang maghanda sa lalong madaling panahon bago pa dumating ang mga kalaban. Iniisip naman ni Shu na malaking pagbabago ang nangyari makalipas lamang ng 1 buwan, at inaalala nga din niya si Zhang at ang mga kasamahan nito kung nakapagtago kaya sila bago magsimula ang gyera, sana ay ayos lang silang lahat wika pa nga ng ating bida. Hanggang sa ilang sandali pa ay nagtakip ng muka ang ating bida, at tinanong si Commander Ye kung bakit sinasabi sa kanya ang impormasyon o intelligence mula sa army, sinabi nga din niya na hindi naman sila magkakampi o kaibigan. Pero sinabi lang naman ni Commander Ye na maganda ang takbo ng negosyo ni Shu ngayon, lahat nga daw ng mga ngalakal sa Yunnan City ngayon ay tinitinda ang sabon ng ating bida. Kaya wala nga daw duda na si Lu Shu na ang pinakamayaman na tao ngayon dito sa Yunnan City. At bigla nga itong naiyak habang sinasabi na kailangan niya ng pera at tauhan, sinabi nga niya na 25% na ng mga sundalo niya ngayon ang nagtatanim ng mani para sa ating bida. Hindi pa nga daw niya naranasan ng ganito dati. Kaya naman pinapakiusapan din niya ang ating bida na pabalay ka na ang mga ito sa army at kanilang posisyon. Pero sinabi lang naman ni Shu na wala siyang magagawa sa bagay na ito, dahil mas malaki nga daw ang pasahod niya kaya mas nais pa nilang magtanim ng mani. Muli ay tinanong ni Shu kung nais ba talaga niya ang pera ng ating bida at ng kanyang mga tauhan, at kung sigurado ba siya sa paghingi niya ng tulong, dahil nga daw sa isang bandido ang ating bida. Sabay tanong sa kung ano ang pwedeng maging dahilan ni Shu upang tulungan siya. At sinabi nga ni Commander Ye na kailangan nilang depensahan ang Yunnan City, sinabi nga din niya na maging ang ating bida ay maaapektuhan pag bumagsak ang Yunnan City, pero pakiramdam nga daw ni Shu ay babagsak pa din ang Yunnan City kahit magbigay pa siya ng pera kay Commander. Kaya naman iniisip na lang nito na tama ang sinabi ng ating bida,
Pero ngayon nga lang daw siya nakakita ng kasing prangka ni Shu pagdating sa pera. Mabilis namang lumapit sa kanya si Xiao Yu at sinabi nito na huwag kalimutan ng ating bida ang patungkol sa Sword Pavilion, kaya naman pinasalamatan niya si Xiao Yu sa pagpapaalala sa kanya nito. Matapos nga nito ay sinabi ni Shu na binibiro niya lang si Commander Ye, pero hindi nga daw niya pwedeng ibigay ang kanyang pera ng libre, sabay tanong kung nais ba nito na makipag-deal sa ating bida. Anong deal yan, wika naman ni Commander, at sinabi nga ni Shu na magbibigay siya ng pera sa Wuwei Army, kapalit ng recommendation letter o pagrekomenda niya sa ating bida na sumali sa Sword Pavilion. Masyado naman ang tuwa ni Commander sa kanyang narinig, at muli nga niyang tinanong ang ating bida kung sigurado ba siya na nais niyang sumali sa Sword Pavilion. Dahilan upang mapaisip naman si Shu sa kung ano ang meron sa pagnanais niyang sumali ng Sword Pavilion dahil sa reaksyon ni Commander Ye, at sinabi nga niya na nais niya talagang magtungo ng Sword Pavilion. Kaya naman sinabi ni Commander na walang problema sa bagay na ito, at sisiguraduhin niyang makakasali si Shu sa Sword Pavilion competition. Sinabi nga din niya na matapos siyang makabalik sa kanyang mansion ay isusulat niya agad ang recommendation at tatatakan ito. Sabay tanong kung kailan nais umalis ng ating bida, at pag nakapagdesisyon na nga daw si Shu sa araw ng alis niya ay sana ipaalam niya ito kay Commander. Agad na nga din niyang binati si Shu sa pagpasok umano nito sa Sword Pavilion. Kaya naman napapatanong sa kanyang sarili si Shu sa kung anong mali kay Commander, at kung bakit sobrang saya nito matapos malaman na nais niyang sumali sa Sword Pavilion. Habang si Commander naman ay abot langit ang pasasalamat dahil pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, akala nga daw niya ay habang buhay na siyang pahihirapan ng kaaway niya na si Shu, pero hindi pala. Hindi nga siya makapaniwala na aalis na ang ating bida, at bukod umano dito ay makakatanggap pa siya ng malaking halaga ng pera para sa kanyang mga sundalo, kaya napakaswerte nga daw niya. Napapaisip naman si Shu kung nakalimutan na daw ba ni Commander Ye na andito pa siya. Mukhang hindi nga daw makapagpigil ito sa pag-celebrate at sobrang tuwa niya sa pag-alis ng kontrabida sa kanilang lugar, at mukhang si Shu nga daw ang kontrabida sa buhay niya. Tama, ikaw nga, wika naman ni Xiao Yu. Hindi bali na nga, wika naman ni Shu, sabay sabi na makakaalis na si Commander at ipadala na lang sa kanya ang recommendation letter agad, at bago pa nga matapos magsalita si Shu, ay mabilis nang tumakbo palabas ng hall si Commander Ye, habang sinasabi na walang problema, at aayusin o gagawin nga daw niya agad ang nais ng ating bida. Napapakanta pa nga ito habang pabalik siya ng kanyang mansion, kung saan ay iniisip niya din na sulit ang pagpunta niya dito ngayon. Mawawala na nga daw si Shu sa kanyang buhay at magkakaroon pa siya ng yaman. Iniisip nga din niya na babalik na umano ang dating Lord ng Yunnan City, kaya napapatanong ang kanyang mga sundalo kung ayos lang daw ba siya dahil sa mga kakaibang inaasta niya. Pero bigla nilang nakasalubong ang mga kabalyerong ito, kaya naman masyado ang gulat ni Commander at napapatanong pa nga siya kung mula ba sa caravan ang mga ito. Pero matapos makalapit ang mga ito ay na-realize niya na hindi nagmula sa caravan ang mga ito. Kaya naman agad niyang sinabihan ang kanyang mga sundalo na maging alerto sila, dahil nandito na ang mga kalaban. Masyado naman ang gulat ng mga sundalo at takot nila sa Blackwing Army, na mabilis silang sinugod. Akala nga daw ni Commander ay nasa Nanjing pa ang mga ito, kaya napapatanong din siya sa kung saan kaya sila nagdaan na hindi man lang napansin ng mga scout niya. Nakaka-surprise ka naman, Commander, at ikaw pa talaga ang lumapit sa akin, wika naman ng isang lalaki mula sa Blackwing Army. Sinabi nga din niya na dahil dito ay hindi na sila mahihirapan na hanapin pa siya, kasabay nito ay mabilis na sumugod ang mga taga Blackwing Army. Hindi naman nagpadaig sila, Commander Ye, at sinablubong nga nila ang mga ito, hanggang sa ilang sandali pa nga ay nagpang-abot na ang kanilang mga grupo. Pero agad na nasugatan ng kalaban si Commander Ye, at sa sumunod na atake ng kalaban ay naputol nito ang kanang kamay ni Commander. Dahilan upang maisip nito na dapat ay hindi siya nagpabeya sa kanyang pag-ensayo at cultivate. Pero huli na ang lahat, dahil mabilis nilang napatay si Commander at ang mga sundalo na kanyang kasama. Sinabi nga ng leader ng Blackwing Army na literal na mahihinang nilalang ang mga taga-Wuwei Army, sabay utos sa kanyang mga tauhan na magpatuloy na sa Yunnan City. Mabilis namang tumatakbo si Heitan, at pagdating nga niya ng hall ay sinabi nito sa ating bida na mayroong masamang balita. Sinabi nga niya na bumagsak na ang Yunnan City. Ayon nga kay Heitan ay isang elite group ng Blackwing Army ang dumaan sa Yuntian Mountains at nagsagawa ng surprise attack sa Yunnan.
Kung saan ay napatay nila si Commander Ye habang pauwi siya sa kanyang mansion, kaya naman masyado ang gulat ng ating bida dahil sa bilis makarating ng Blackwing Army sa lugar na ito. Hanggang sa bigla nga din siyang nanlungo, matapos ma-realize na hindi pa nabibigay sa kanya ni Commander Ye ang recommendation letter, napakamalas ko naman wika pa ni Shu, dahil lahat umano ng plano niya ay palpak. Malamang sa yun nga ang problema wika naman ni Xiaoyu, buti na nga lang daw at si Xiaoyu na ang nagsegowa ng pagplano at unang marketing ng kanilang produkto, dahil kung hindi ay hindi din makikilala ang kanilang sabon. Pero hindi bali na nga daw at tapos na ang patungkol sa bagay o plano niyang ito. Mabilis nga din siyang tumayo at tinanong is Heitan kung may lugar ba sa kabundukan na pwede nilang makita ang Yunnan City. Meron boss wika naman ni Heitan, may guard tower nga daw sila sa gilid ng burol. Samantala sa Yunnan City naman sa camp ng Wuwei Army, ay makikita ang malagim na pagpaslang sa mga sundalo dito, kung saan ay hinahanap at habol pa nila ang sinuman na makita nilang buhay. Kaya masyado naman ang takbo ng mga natitirang sundalo, kung saan ay napapatanong na lang sila sa kung saan nagmula ang mga ito at kung totoo bang patay na si Commander Ye. Hanggang sa ayalang sandali pa ay lumapag naman ang isang stage 1 na cultivator sa kanilang harapan, at agad na silang inatake nito na naging dahilan ng kamatayan ng isa sa kanila. At ilang sandali nga lang ang nakalipas ay sunod-sunod pa nitong inatake ang mga sundalo ng Wuwei Army, may nakatakbo namang dalawa pero pinutol lang niya ang sibat at hinagis ito sa dalawang nais tumakas. Matapos nga niyang mapatay ang mga ito ay naglakad siya patungo sa kanilang bangkay upang pulutin ang isang sandata. Matapos nga niyang makita ang sandatang ito, ay sinabi niya na maging ang mga sandata ng Wuwei Army ay hindi nila kayang alagaan, kaya wala talagang mangyayari sa kanila, at lalong wala silang pag-asa na manalo sa digmaan. Hanggang sa bigla naman niyang napansin na may nanunood sa kanya sa isang guard tower sa gilid ng burol, sinabi nga nito na iba o kakaiba ang nararamdaman niya sa direksyon na kanyang tinitignan. Habang si Shu naman ay sinabi na nakita sila ng sundalong ito, kaya napapatanong siya sa kung isa ba itong stage 1 o A rank kaya malakas ang kanyang pandama. Tinanong naman ni Xiaoyu kung dapat ba siyang magtungo sa Yunnan City, pero hinawakan ni Shu ng mahigpit ang kanyang kamay at sinabi na huli na ang lahat. Sinabi nga din niya na mayroong mga A-rank cultivators ang Blackwing Army, kaya sa ngayon ay wala silang magagawa upang tulungan ang Yunnan City. Isa pa ay mukhang hindi daw ang mismong Yunnan City ang target ng mga Blackwing Army, malamang nga daw na napadaan lang sila dito, at ang target talaga nila ay ang Qingsai Army. Kung tama nga daw si Shu ay nais ng Blackwing Army na pabagsakin ang Yunnan City, sunod ay plano ng mga ito na atakihin sa likuran ang Qingsai Army sa Nanjing City. Agad nga niyang tinanong si Heitan sa kung gan kalayo ang Yunnan sa Nanjing, at kung ilang oras ang aabutin ng biyahe nito gamit ang kabayo. Sinabi naman ni Heitan na 300 kilometro ang layo nito at malamang sa abutin ng 3 araw ang biyahe. Dahil nga dito ay nasabi ni Shu na mukhang walang pag-asang manalo ang Qingsai Army, kaya naman napapatanong si Xiaoyu kung bakit masyado niyang inaalala ang mga ito. At sinabi nga ni Shu na ang Qingsai Army na lang daw ang inaasahan niya upang magkaroon ng recommendation letter, pero kung matatalo nga din daw sila ay saan na siya kukuha ng recommendation letter para sa Sword Pavilion. Pagsapit naman ng gabi ay patuloy pa din ang pagpatay nila sa mga Wuwei Army, hanggang sa lumapit ang isang kabalyero at tinawag niyang general ang lalaking nakatayo. Sinabi nga nito na halos lahat ng sundalo sa lugar na ito ay napatay na nila, pero mayroon nga din daw mga nakatakas at nagtungo sila sa Blue Dragon Village, sabay tanong kung dapat ba nilang sundan ang mga ito. Sinabi naman ng general na hindi na kailangan, sabay sabi na hahayaan na muna nilang mabuhay ang mga basura sa Blue Dragon Village. Sinabi nga din niya na pwede nilang patayin ang mga ito matapos nilang magapi ang Qingsai Army. Sabay utos sa lahat ng kanyang tauhan at sinabi na magtutungo sila ngayon din sa Nanjing City, kung saan ay sasali o makakasama nila ang main force ng Blackwing Army. Agad nga ding umalis ang mga Blackwing Army ng Yunnan City. At inaasahan na nga daw ng ating bida na aalis sila agad matapos paslangin ang lahat ng mga taga-Wuwei Army. Hindi na nga din daw nagpunta sa mismong Yunnan City o bayan ang mga Blackwing Army. Dahil nagmamadali silang magtungo ng Nanjing kaya sinabi ni Shu na nasa panganib ang Qingsai Army. Mabilis namang nagtungo si Heitan sa ating bida, at dito ay sinabi niya na ang mga natitirang sundalo ng Wuwei Army ay humihingi ng tulong sa kanila. Kaya naman matawa-tawa ang ating bida, na napapatanong sa kung wala na daw bang hiya na natitira ang mga sundalo,
dahil sa bandido pa talaga sila humihingi ng tulong ngayon. Sinabi naman ni Xiao Yu na paalisin na ni Heitan ang mga Wu Wei Army, wala nga daw silang obligasyon na tulungan ng protektahan ang mga ito. Pero sinabi nga daw ng mga sundalo na pwede silang makatulong na magtanim ng mani para sa ating bida, kung saan ay may mga expert pa daw na manan-anim ng mani silang kasama. Pero tinanong lang naman ni Shu kung talaga bang seryoso sila, at mabilis na siyang tumakbo habang sinasabi na kailangan niyang makita ang mga sundalo na handang magtanim ng mani para sa kanya. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay bahagyang natahimik ang ating bida, at habang tinitignan niya ang mga sundalo ay iniisip ni Shu na nasa mahigit 3,000 ang bilang ng mga ito. Nagmamakaawa nga ang mga sundalo na tanggapin at tulungan sila ng ating bida, kung saan ay sinabi din nila na wala na silang iba pang mapupuntahan matapos mamatay ni Commander Ye. Pero sinabi naman ni Shu na mga rehistrado silang sundalo, at mga bandido lang daw ang ating bida, sabay tanong kung paano nila naatim na humingi ng tulong sa kanila. Sinabi nga din ni Shu na walang sapat na space ang Blue Dragon Village para sa kanilang lahat, o para matanggap niya ang mga sundalong ito. Pero sinabi naman ng isang ito na ayos lang sa kanila kahit sa labas ng Blue Dragon Village pa sila manirahan, basta nga daw wag silang ipagtabuyan ng ating bida, na iniisip namang desperado nga silang mabuhay. Sinabi naman ni Shu na mukhang hindi tama ang sinabi niya. Isa pa ay hindi naman daw siya naging malapit sa Wu Wei Army kaya wala siyang sapat na dahilan upang tulungan sila, pero bigla namang hinagis ang isang bagay kay Shu. Na agad namang sinalo ng bishop, kaya iniisip ni Shu kung nais ba siyang pagbantaan ng mga ito, binigay naman agad ng bishop sa ating bida ang bagay na hinagis sa kanya. At ito nga ay ang selyo ni Ye Xiaoming, o selyo ng Wu Wei Army, sa paghakbang nga ng lalaking ito ay sinabi niya na patay na si Ye Xiaoming. At matapos naman siyang lumuhad ay nagpakilala siya bilang si Liu Chenji, isa sa mga deputy commander ng Wu Wei Army at sinabi na nais niyang maging commander o bagong commander nila ang ating bida. Na-shock naman si Shu sa kanyang narinig, habang ang mga sundalo ng Wu Wei Army ay napapatanong sa kung ano na ang dapat nilang gawin, dahil maging ang deputy commander nga daw nila ay nakaluhod na sa ating bida. Hanggang sa isa-isa na nga din silang lumuhad, at dito ay sinabi nila na nagsasaka sila ng mani para sa ating bida, kaya sana ay bigyan sila ng pagkakataon. Sinabi nga din nila na hindi naman nila gusto ang mga pinaggagawa ng dati nilang commander at napipilitan lang silang sumunod. Pero matapos nga daw dumating ang ating bida sa Yunnan City at nang makapagtanim sila ng mani para sa kanya ay nag-uumpisa ng umayos o guminhawa ang kanilang buhay. Pero isa lang naman akong pangkaraniwang tao wika naman ng ating bida, pero hindi nga daw kailangang isipin ni Shu ang patungkol dito dahil kahit sino ay pwedeng maging commander ng Wu Wei Army. Sinabi nga din niya na kahit sino ay pwedeng makuha ang posisyon na naisin nila, basta mayroon silang pera, sabay sabi na siya na ang bahala sa mga gawain o kailangang gawin ng ating bida, basta tanggapin lang niya ang posisyon. Sinabi nga din ng mga ito na bumagsak o pabagsak na ang Wu Wei Army kaya ito na ang pinakamagandang pagkakataon ng ating bida. Bukod nga daw dito ay pasasahodin din siya ng kaharian at ang buong Wu Wei Army ay susunod lamang sa kanyang utos. Pero hindi naman makapaniwala si Shu sa lahat ng nangyayari, at napapatanong nga din siya kung hindi daw ba siya nananaginip. Kanina nga lang daw ay nanlumo siya nang hindi niya nakuha ang recommendation letter ni Commander Ye, pero ngayon ay nasa kanya na ang selyo at higit sa lahat ay siya na ang bagong commander ng Wu Wei Army. Nakiusap nga din si Heitan na tulungan ng ating bida ang mga ito. Sinabi nga niya na halos lahat ng sundalo sa harap ng ating bida ngayon ay naging magsasaka ng mani para sa ating bida, mas masipag nga din daw ang mga ito kumpara sa iba nilang kasamahan. Isa pa ay nakaligtas lang daw ang mga ito sa pagsalakay ng Blackwing Army dahil abala sila sa bukid at pagsasaka ng mani, kaya parang ang ating bida daw ang kanilang tagapagligtas. Dahilan upang mapatanong na lang si Shu sa kung ito ba talaga ang kanyang kapalaran sa mundong ito. Ilang sandali pa ay tinanong niya ang mga ito kung sigurado ba sila na nais nilang tanggapin ang ating bida bilang kanilang bagong commander. At sinabi nga nito na bokal sa kanilang kalooban ang pagtanggap sa ating bida bilang bago nilang commander. Ilang sandali pa ay tinaas nito ang kanyang kamay, at sinabi na makinig ang lahat sa kanyang utos, inutusan na niya ang mga ito na lumuhad sa harap ng bago nilang commander upang ipakita ang kanilang katapatan. At sa pagluhod nga ng mga ito ay sabay-sabay nilang sinabi na magtatanim sila ng mani sa habang panahon, hanggat hindi tumitigil sa pagtibok ang kanilang puso, at natawa na nga lang din si Xiao Yu sa sinabi nga mga sundalo at paraan ng pagpapakita nila ng kanilang katapatan sa ating bida,
sa pamamagitan ng pagtatanim ng mani, at naging weirdo naman ang dating nito kay Shu.